The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ayong gabi sa tanan naton nga mga tagpalamanti sa aton mga kauturan kag mga kabyanan nga nagapadayon sa pagpakigupod sa aton programa Counseling Time sa radyo. Kag sa sini nga gabi, we are now on the second segment of our program. Ikadua nga segment, Counseling Time sa radyo. Kag sa sini nga tinion, kaupod ninyo ang tandem ni Peter Injan. Ako si Pastor Peter Arbulario, sang supervisor sa Malay Gospel Baptist Church. Kag kaupod ko. Good evening sa inyo tanan. Ako po si Jonathan Russell bulig at serbisyo dun din naman sa MGBC at Great Commission Bible Institute, ang eskwelahan po na naging host kataton po na timbahan na sa MGBC. Thank you po. Okay, so we'll said, Brother Jan, salamat nga kaupod yapon kita sa sining nga gabi sa aton programa. Dako gid ang pagpasalamat sang mga brethren, mga kauturan sa Malay Gospel Baptist Church bangod sang bulig ni Brother Jan. Siya ang aton dira nga Sunday School teacher. Siya naghandle sang pagtuon, pagtudlo sa pulong sang Dios nga importante gid para sa tanan nga mga katawhan. Gani sa sini nga gabi, sulit kita sa aton pagpasalamat sa Ginoo nga sa sini nga gabi makapadayon kita sa pagtalakay sang mga importante nga bagay nga nanungod sa aton nga relasyon sa Dios, and at the same time relasyon man naton sa aton isig katao. Kaya mo ning pinaka-importante nga sa aton pagpangabuhi sa sini nga kalibutan kinanglan magiging tama o eksakto ang aton relasyon una sa tanan sa aton nga Dios, and at the same time sa aton man isig katao. Kay amo ni ang pinaka-purpose ng Dios why God created us. Gintugan niya kita para magkabuhi nga naayon gid, nakabase gid sa iyang design para sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Gani sa sini nga gabi, amin ang aton nga programa Talakayan sa radyo, may talakayon kita nga isa sa mga importante nga bagay nga aton gid talupang don. Kag ang title, Brother Jan, sa aton nga talakayon, isa ka pamangkot, isa ka question. How should we live? Paano bala kita magpangabuhi sa sining kalibutan nga napuno sang kagamo, napuno sang problema, napuno sang kasalanan? Amo ganina nga ang hambal sa mga katigulangan, nagapangabuhi kita sa sining kalibutan nga napuno sang luha. We are living in this troubled world. Kag amo ni ang aton nga talakayon sa sining nga gabi. How should we live? Paano bala kita magakabuhi suno sa plano sang Dios para sa aton? Kay kita gintugas sang Dios, sang gintugas na kita may matahom gid siya nga plano sa kada isa sa aton. Kag dapat amo na ang mamanifest, no? Amo nang mapahayag sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Kay siya ang aton nga Dios, siya ang aton Ginoo, naghalin sa aton ng iya kabuhi. Dapat nga ang kabuhi nga yari sa aton, iga kabuhi naton para sa iyang kahimayaan, para sa iya kadayawan, hindi para sa aton kundi para sa iya. So sa sining nga gabi, Brother Jan, can you lead us in prayer sa pag-umpisa naton sa aton talakayan? Sige mga magpamuyo kita. Lord, we thank you for this evening that you give us to gather together via radio programming dito po sa atin na Banwa po ng Malay. We pray for the online listeners and also the radio listeners na talagang pamatian nila ang aton po na mensahe. Ang mensahe galing po ng Bible kung paano dapat kita maghulag sa aton na life. Yes. Nataon kita kabuhi ag dapat naton mahulag sa tama na pamaagi. Imo gani ang aton ginastudyan. Kaya help the speakers, help us as speakers to deliver a clear and proper message, and also the hearers to understand our message
and not if there's anything extra na aton po ihambal na hindi nagustuhan nimo para po sa oras na ito pag buligi kami tanan maglipate at matandaan ang imo po na mensahe para po sa gabi po na ito. So thank you for this opportunity to gather together. Pangamuyo kami para sa po sa mo na tanan ng mga listeners. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so sa sining tion, ato na umpisahan sa pagtalakay. This is a very important question kay ang pinaka-importanting talupang doon naton nga sa aton kalibutan nga ginapuy-an kinanglan mahibal-an gid naton kung ano nga klase sang kabuhi ang aton iga kabuhi. Kag salamat, we have God, may Diyos kita nga nagpahayag sang mga guidelines, mga pagtudlo nga nagalin sa iya mga pulong. So, ang solusyon kag ang right answer sa mga pamangkot sang aton pagpangabuhi, makita ini ang sabat sa pulong sang Dios. Gani tama gid ka importante ang pulong sang Ginoo, the Bible, God's holy word para sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Gani masubo nga kamaturan nga madamo sa mga tao wala nagapati, wala nagatuo sang gahom sang pulong sang Dios. Madamo sa mga tao disregard nila ang word of God, no? Brother John. Gani makita na bisan sa aton mga government leaders subong da wala na nila gina-recognize ang leadership sang Ginoo sa ilaman nga mga katungdanan bilang mga leaders sang aton pungsod. Amo na nga ang aton subong nasyon nga Pilipinas, our beloved country, the Philippines, naga-experience subong sang madamo nga mga crisis, madamo nga mga problema. Kag kung aton usisaon, it is because nga ang mga leader naton siguro mahambal naton religious lang, kay may reliyon, pero when it comes sa character, wala ang godly character. Wala ang Diyos nun nga kinaiya, nga dapat gid amo na ang makita sa isa ka leader sang bansa. No, gani grabe subong ang problema nga ginatubang sang aton nga nasyon. Labi na sa leadership. Gani amo ni ang importante, hambal nakon kay na this is a very important question nga dapat ipamangkot naton sa aton komunidad, sa aton panimalay, kag bisan sa aton individual nga mga kabuhi. Kukuso kung i-individualize natin, how should I live? Pero kung sa corporate nga grupo na sa mga katawan, for example, sa isa ka barangay, sa isa ka banwa, sa isa ka probinsya, or generally speaking, sa aton nation as a whole, ang pamangkot, paano kita magakabuhi sa sining panag-on ngang aton kalibutan na puno sang kagamo, na puno sang problema, na puno sang mga negatibo nga bagay, nga amo ini ang nagadala sang mabudlay kag malisod nga kaintangan sang aton nga mga katawhan nga kaupod naton sa sining aton bansang Pilipinas. Gani ang una gid nga talupang do naton, Brother John, nga sabat sa pamangkot, how should we live? Makita nato ni sa Matthew chapter 4, verse 4. Matthew 4:4, it says, ang hambal, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, ini record ni Matthew, the first gospel sa New Testament. Ang ini nga tao nga si Matthew, isa ini sang mga nagsulat na nungod sang kabuhi ni Kristo Jesus, the life of the Lord Jesus Christ. Ginahatag nato ni pirmi nga pagpadumdum nga when talking about the life of the Lord Jesus Christ, tang pagkarinya sa sining kakalibutan, there are 4 persons nga gingamit para ma-record ang about kabuhi ni Kristo Jesus ang pagkarinya sa sining kakalibutan. So, si Matthew nag-record sini nga ang context sang sining pulong
Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang context ni amo ang tion mula to nga si Jesus gin tintar. No? When Jesus was tempted by the devil, gin gamit sang kaaway, gingamit sang diablo o ni Satanas na pamaagi man para matintar niya si Kristo Jesus, nagamit man siya sang Bible. Satan used also the scriptures. Gani, ang isa kakamaturan nga ang kaaway sang Diyos o is Satan, hindi siya manol sa Word of God. No? Madamo siya sang nahibalan nga pulong man sang Diyos. Ginagamit niya, hindi para nga magpasakop sa pagbuot sang Diyos, kundi para gubaon niya ang mga buluaton nga ginahimo sang Diyos, paagi man sa iya mga alagad. So, una nga sabat, how should we live is that through this verse, we must live by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kinanglan magakabuhi kita suno sa pulong sang Diyos. Suno sa mga guidelines, mga teachings, mga precepts o mga kasuguan nga nakarecord sa Biblia. May ara nga isa kita ka leader sa aton nga hindi siya leader kundi nabilong siya sa celebrity community. Nga daw iya gid ginatagan bala sang pahayag nga daw ang pulong sang Diyos hindi importante sa kabuhi sang tao. Labi na kayang isa ka leader nagagamit permi nagaquote sang Bible, iya permi ginasabdong. Iya permi ginasaway nga hindi ka dapat maghambal, hindi ka dapat magamit sang pulong sang Diyos. Kay para sa iya, nakita niya siguro kay kaaway niya ang ini nga tao, hindi siya kumporme, ay ginagamit niya nga daw pati ang pulong sang Diyos. Ginalakip niya nga hindi dapat gamiton sa mga katawan. Dira siya nagsayo, ay importante gid nga bahin sa kabuhi sang tao ang pulong sang Diyos. Amo na gani nga I salute, no? Nagasaludo ako sa sining isa sa mga leaders ang aton nga bansa nga termi nagaquote sang scriptures. Kay nagakulugan, nagapasakop siya sa authority sang Word of God. Okay, so amoy ni nga una nga sabat, how should we live? We live by every word that proceedeth out of the mouth of God. Brother John, this is now your turn to explain kung ano pagid ang mahatag mo nga explanation about this truth. Kanino as we see ang position or ang teaching point po ni Jesus na dyan or sabat po sa temptation po ni Satan sa he answers it in a way na it's comprehensible onto forms. It's comprehensible or understandable. Maintindihan natin na una-una before his answers afterwards rather, tatlong beses ang gintemptaran ang diablo kasi kay Jesus. And the next two answers are both scripture. Scripture. So, ang interesting point niya, not only yun ang statement niya, yun din naman ang gamit after that, follow up na ginpaturan ginana na mo dapat ang obrahon ng tao. Do not be focused po gihapon sa mga pagkaon. And it's interesting. Panahon tayo, summertime na yun. Summertime na yun dito sa Pilipinas. So in summertime, we know kung ikaw nagbahol sa Pilipinas or obis kang bago ka lang sa Pilipinas, ang world famous naton po na mga gawa sa summertime ay ang ginatawag nila mga religious festivals. No, mga sa sulod ng religious festivals, they even this principle is illustrated. Nagapakita gid naton na ang mga tao maako gid na
Christian sila or born again believers sila, pero pag darating ng pagkain, paon lagi nila ang mga trustuhanon, no? Busy sanda, hindi sanda ka simba, hindi sanda ka focus because they're distracted by their religious festivals. Oo. And we should recognize na that's it's a dangerous thing, no? The Bible warns of what we are and are not to do. And masasabi nyo, ang often na nasabi nila tungkol sa mga nagkakain sa pista, hey, nagkakain kami dahil, pero hindi kami nagasimba sa ilan na things. Pero, you cannot divorce, hindi mo pwede ibulag bala ang daan na religious festival na kung Christmas dinner kita, dahil celebrate tayo ng Yes. birth and the birth of Jesus. So we cannot also we are in eating, we are celebrating with the world ang ito mga patron saints, mga ganon. So all that to say, what we have to recognize is tuod na we cannot only live by bread alone, but kung ano ang naglabas po sa bibig po ng Diyos. And also, it's a good teaching in terms of kung paano dapat kita kontra ng temptation. No? Si Jesus, nagtempt po ng Panginoon at nagtempt po ng Diablo sana, I'm sorry, not ang Diyos, but the devil, Yeah. the devil tempts him. And we also are tempted. Natentaran din kami. And so, it's a good thing na dapat natin ma-realize, use scripture sa panahon na naging tempt ikaw. So, kung yun ang temptation, use scripture. Yun ang temptation, use scripture. That's why, isa ka bagay or dahilan po na ginpasulat sa Bible. Ginpatudlo mga iba't ibang mga Sunday school teacher, Bible school teachers, na ipasa ulo para pag darating ng temptation, may ilaban nimo ang temptation, the Word of God. Pero kung hindi ka makasayad ng scripture, hindi ka pwede makatulad, hindi mo pwede magamit ng sword of the Spirit, which is the Word of God, sa buhay po or sa adlaw na buhay mo. So, dapat, we must know what are the words na nag-proceed sa baba po ng Panginoon, like the scripture says here. And but man shall not live on bread alone, but also every word that proceeded out of the mouth of God. Yun ang pamangkot. Ano na mga sabi? Do you know the words of God? Do you know the words of God? Because if you don't know the words of God, hindi ka makasabi kung paano sa atin ganit na tayo doon. Paano ka kung ano dapat ang imong hulag sa buhay. Hindi mo. So yun po ang sabat ko. Okay, well said. Brother John, tama no nga isa nga bagay nga nambal mo nga how should we live not only by living the Word of God, gamiton naton sa aton pagpangabi sa adlaw-adlaw, kundi magamit man naton bisan pa sa pag-atake sang kaaway. Kung may mga temptations, the best weapon that we can use ay ang Biblia o ang pulong sa Diyos. Nga sa diin sa kamatuoran subong madamo sa mga katawan ang wala gid nagakilala na ang pulong sang Diyos, which is the Bible, has power. May gahom. May gahom sa kambyo sang tiko nga gawi, tiko nga pagpangabuhi. Ang pulong sang Diyos may gahom bisan pa sa kaluwasan. Kay every time nga itudlo ang Bible, labi na ang gospel nga naka-record sa Bible, ang maayong balita, pagkon tuuhan ang maayong balita nanungod sa kay Kristo Jesus, ang hambal sa Biblia maangkon ang kaluwasan.
So amo ni ang kagamitan sang Bible gani. We would like to challenge sa sining aton nga programa sa aton mga kabyanan kag mga kauturan nga nagapamati. Kung ang imo pagkilala sa Word of God o kung sa Biblia daw medyo tahaw-tahaw lang, dapat kambyuhan mo ang imo pananaw sa sining gabi about the Word of God. Kaya ang Word of God kinanglan gid nga mangin part, mangin kabahin sang aton pagkapangabuhi sa adlaw-adlaw. So, amoy niya ang una na nagahulugan. Ginapakilala naton nga sa aton pagtalakay sa sining nga gabi, magakabuhi kita paagi sa pulong sang Dios nga ang hambal that proceeded out of the mouth of God. Ang ini nga pulong niya nagalin mismo sa iya nga mga bibig. Muna nga during Old Testament times, ang Dios termi naga-communicate sa tao kag ang ginagamit nga instrumento sang Dios ang mga propeta. That's why ang Bible napuno sa mga record about sa mga prophets nga ginasugo sang Dios nga iwali itudlo ang iya pulong. Kag dapat gid nga kun ang pulong sang Dios ginatun-an, ginapamalandungan, kinanglan gid ang attitude nga naga-submit o kung nagapasakop sa authority sang pulong sa Ginoo. Okay, so amo ni ang number 1 answer for this question, how should we live? We should live by every word that proceedeth out from the mouth of God. Okay, so ang ikadua, ang hambal pala sa naka-record sa Romans 1:17, nga ang hambal, the just shall live by faith. Ang mga matarong magakabuhi gid paagi sa pagtuo. The just shall live by faith. Nagakulugan nga another answer to this question, how should we live? It is very important that we should live by faith. Magakabuhi kita paagi sa pagtuo. Gani ang isa ka bagay, madali lang nato ni mabatian pirmi kag daw sa palasak nga paghambal. Basta pagtuo ang paghambalan, daw wala gid bala napukusan sang madamo nga mga katawan subong kung ano ang ginatawag nga pagtuo. Kaya ang iba niya pagkilala na sa pagtuo, basta ining pamangkuton nga nagatuo ka sa Dios. Badamo sa mga tao mahambal man, gatuo man ko sa Dios. Pero wala siya kay balo kung ano inang ginatawag niya nga pagtuo. Gani it is very important nga kung ang ikadua nga sabat, how should we live, is that we should live by faith. Kinanglan maintindihan naton kung ano ang ginatawag nga pagtuo. Okay, so according to the Word of God, kinanglano naton nga magakabuhi sa pagtuo bangod sang aton nga nature. Bangod sang pagsulod sang sala, may ara na kita nga old sinful nature. Kag amuna nga ang hambal sa pulong sang Dios, ang aton nga kabuhi sa idalom sang ginatawag nga condemnation. Amuna nga ang hambal sa Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Bangod sang sala. Kag amugan nina nga ang Biblia nagtudlo nga ang solusyon sang aton nga pagkamakasasala para hindi kita magkadto sa life of condemnation, ang butsilingon nga kung mamatay kita dito kita sa impyerno magakadto, ang pamaagi sang Ginoo amo ang pagtuo. Ang pagtuo naton sa kay Kristo Jesus. Amo na nga sa aton dati na talakay man sa mga pila ka mga talakayan naton di sa radyo. Ato balang isa kation nga natabo sa lugar sang Pilipay nga napriso si Pablo kag si Silas bangod sa pag-preach nila sang gospel. Gindakop sila kaya muna ang nagakatabo sang una nga na-record sa Bible nga ang mga alagad sang Dios nga nagatudlo sa Biblia o kung nagatudlo sa pulong sang Dios gina-persecute, ginapangdakop. Gani ginpriso si Pablo kag si Silas, pero sang
Sadto nga tiyon nga yara sila sa prisuhan, bangod kay mga anak sila sang Dios, mga alagad sang Dios, instead nga magmukmok, instead nga magkasubo, ang ginimo ni Pablo kang Silas, nagakanta pa sila. They are singing praises to God. No? Ang ila abi pagtuo ara sa kay Kristo Jesus. Sila mismo nga daan, nakita na ibalaan na naton nga si Pablo, before he was saved, before nga wala nag-abot sa iyang pagtuo sa kay Kristo Jesus, kuan gid siya, kaaway sang Dios, murderer, ginapang murder niya, ginapamatay niya ang mga Kristohanon. Even though nga religyoso man siya, kay may reliyon siya, he was a member of the strictest sect of the Jewish people, nga mo ang mga Pharisees, mga Pariseo. Kani ginapamatay niya ang mga Kristohanon, ginapersecute. Pero sang siya naluwas, sang nabato niya si Kristo Jesus, gintuuhan niya si Kristo Jesus bilang niya ginukagyaman naluwas, nagbago ang iya kabuhi, kag amuna nga nangin apostol siya, nangin misyonary. Naggala sa iba-ibang lugar, kag nagpreach sang gospel, kag madamo sa mga kasimbahanan ang napundar, bangod sang iya nga pagwali sa pulong sa Ginoo. Gani, sang siyaman nadakop, bangod sa paghimo niya sang pagwali sang pulong sang Dios. Putong dito sila sa Pilipay, tangyara sila sa bilangguan, nagulpilang linog. A great earthquake happened. Kag bangod sa dako nga linog, nagkalabukas ang mga door, no? Ang mga puwertahan sang silda sang prisuhan. Kag ang Philippian jailer nga in charge sa mga priso sa sadto nga bilangguan, ang laom niya nakagwa ang tanan nga mga bilanggo. Ngani para sa iya ay ang manginsintensya to sa iya kung nakatakas na ang mga bilanggo, ang capital punishment. Patyon man siya. Gani gingabot niya, no, ang iyang sword, kag iya natani patyon ang iya sarili. Ma-suicide na siya. Pero nakita ni Pablo, kag ni Silas, siling ni Pablo, do thyself no harm. Hindi pagsakita ang imong kaugalingon, kay ari lang kami ditanan, wala sing nakapalagyo. So, ang pamangkot sang Philippian jailer, siling niya, what must I do to be saved? Ano bala ang himuon ko para ako maluwas? So, ang tama nga sabat sa pangutana, sa pamangkot sang sininga Philippian jailer about salvation, amo mani ang doktrina nga ginatudlo sa balaan nga kasulatan nga there is only one way to be saved. Isagid lang ang pamaagi para sa aton kaluwasan, and that is faith in the Lord Jesus Christ. That's why ang hambal ni Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Magtuo ka sa kay Kristo Jesus, tag ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kani ang ini nga kamaturan, the just shall live by faith, amo ini ang dapat nga igakabuhi naton. Bangod na luwas kita paagi sa pagtuo, dapat magakabuhi man kita paagi sa pagtuo. Ang nadumduman ko, ang ini nga verse, amo ning nagpaliso sa kay Martin Luther, na one of the fathers of Reformation. Kay dati man siya nga alagad sa isa ka reliyon nga well-known sa bilog nga kalibutan, ang Roman Catholicism. So nakita niya nga daw hindi na amo ang mga ginaubra sang iya nga parokya nga ginadumalahan. Bangod siguro sa iya pagsaliksik sa Biblia, amo ning nasumpungan niya nga bersikulo, the just shall live by faith. So nakita niya nga ang sa iya nga kabuhi, hindi pagtuo ang yara sa iya, kundi mga ordinances, mga indulgences, pagbaligya sa mga indulhensya, kani amutong nagpaliso sa iya, ini nga verse. Okay, so sa siningit yun, Brother John, sa aton pagpadayon, this is the second answer sa pamangkot, how should we live? The just shall live by faith. Dapat magakabuhi kita pagis pagtuo. May idugang ikaw. This is very important because this is about faith. Yeah,
So I think you handled the Romans 1:17 scripture. But it's important in a way na di ko i-double ang imo po na commentary at imo po na gintudlo. But it's interesting is an interesting part sa personal Bible ko na may udyang nga nasulat na sa sulod na kung diin ang mga references, mga connecting references na sa Bible. And the one of the connecting references is Habakkuk 2:4. Habakkuk 2:4, siguro mga ibang mga tao hindi na hindi kamo familiar sa Habakkuk. Ang iba, tanda ko sa pagpila kami sa Bible read through sa GCBI ng Philippines ng batch 1, sabi nila Habakkuk. Ang iba na pag-pronounce ay Habakkuk. Pero anyway, so it's a very masasabi natin na unfamiliar book. Pero dyan gapon bala ang mga namin na mensahe dahil imo gani ang quotation bala ni Pablo pag sabi na it is that the just shall or the righteous shall live by faith. Na makita natin in Habakkuk 2 verse 4 doon po nasasabi, behold, as for the proud one, his soul is not right within him, but the righteous shall live by his faith. Ginana ng ang tao na ang tao na may taas po na pride na hindi na silang naisip natin na hindi imaw teachable, hindi imaw open to salvation sa kay Jesus, ay parang may baliskad na order. It's not right within him. Hindi na nagatadlong. Hindi na nagatama. And then it says, furthermore, wine betrays the haughty man so that he may not stay at home. He enlarges his appetite like Sheol, and he is like death, never satisfied. He also gathers to himself all nations and collects to himself all persons. Ang difference, ang comparison ng dalawa, the prideful one at saka yung tao na uwait, tawag po nito, na tao po na nagabuhay sa pamagitan po ng faith, that's the person na talagang kinanglan intindi ng tunay na life position nila. Sabi nila, ang prideful na tao, ang tao na hindi nagabuhay sa faith, hindi ka nagabusog. Spiritually speaking, physically speaking, grabe gid ang ila na appetite. Even those believers, even those unbelievers na parang tanan ang bisyo sa kalibutan. Tanan ang sin sa kalibutan daw parang kulang-kulang pa. And what a great comparison it is. Ang language ang ginagamit ginagamit ang writer. There's something wrong within him. May kakulangan siya sa sulod ng ana po na heart, ana na soul, and it causes trouble. Ima ba lang nakita ba natin na pirmi bala na sabi nila ang saying bala daw naging uso sa States, siguro yun din naman sa Pilipinas, money can't buy happiness. Tapos gina-mention nila na mga thousands of mga sikat na mga tao sa Hollywood or dito din naman sa Pilipinas sa show business na nagpa-suicide. Grabe yun ang kakulang bala kung hindi ka nag-base ang buhay mo sa faith mo sa kay Jesus, kulang-kulang gid ang tanan ang mga bisyo, tanan ang mga sinful things. Dahil gani, ang temptation po ang jablo sa aton na kabuhi ay
ang sunod na inom ay imo mamaga pabusog sa imo. Ang sunod na drug or vice that you take will make you feel complete. Pero na malaman natin, makita natin sa uman-uman na bagay na it's a facade. It's a lie. Ang fulfillment sa buhay po ng tao ay nagakuha sa ilan na faith sa kay Jesus. And that faith, Jesus is truthful, spiritually, and also logically. Kung ang tamang design po ng tao ay nagaling po sa designer. No? Kung sabi po ng designer ng lambong na pagsuksok nimo ng tama na pamaagi, if you wear it inside out, mahahambal gid ang mga tao na may kulang gid ang kulang na lambong. You need to change it. You need to fix it. At yun na naman ang buhay natin. That's why they're not happy. Nakakulang sila ng joy na nagkukuha tayo by following and loving the one that loves us more than anything else on this world can love us. At imo gani si Jesus. So, live by faith. Okay. So, thank you, Brother John. Tama gid nga ang ikadua nga sabat, how should we live? We must live by faith. Magakabuhig kita pagi sa pagtuo. Kay pagi sa aton pagtuo, dira naton naangkon ang kaluwasan, and after sa aton nga salvation, kinanglan magakabuhi man kita pagi sa pagtuo. So, ang Biblia nagahatag bagid sang duga nga pagpaatag diri bala sa Hebrews chapter 10 verse 38, no? Nga ang hambal, now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. So, ang hambal ni sang author sang Book of Hebrews, dapat gid nga ang mga tao nga matarong na sa atubangan sang Ginoo magakabuhi gid paagi sa pagtuo. Pero malisod sa isa ka tawo nga kung magtalikod siya, ay ang hambal sang Dios ang akon nga kalag wala gid nagakalipay sa sina nga tawo nga nagtalikod sa iya nga pagtuo. So, through these verses nga aton din talakay, may ara pagid sa Galatians chapter 3 verse 11 nga nagadugang pagid sa aton sa paliwanag o kung pagsaysay nga ang hambal sa Galatians 3:11, but that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. So, madamo pagid sang mga verses sa Biblia nga nagatudlo sa pagka-importante sang ginatawag faith, pagtuo. Okay, so amoy na ang ikadua. May mga pila pa ka minutos nga nabilin. Diri kita siguro magatapos sa ikatatlo nga sabat nga aton talakayon sa pamangkot, how should we live? Number 3, makita nato ni sa Romans chapter 12 verse 18. No? Romans chapter 12 verse 18 nga inihambal ni Apostol Pablo, iyang admonition, iyang pagtudlo nga nanunggod man kung paano kita magagawi, paano kita magakabuhi sa sining kalibutan na napuno sang kagamo, napuno sang kasalanan. So according to Romans chapter 12 verse 18, ang hambal, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Live peaceably with all men. Okay, so muning ikatatlo nga sabat, how should we live in this troubled world, in this world that is full of
things na kung atong gid nga usisaon mga bagay nga supak gid sa kabubuton sang Dios. The third answer is that we must live peaceably with all men. Magakabuhi kita nga mayara nga kalinong sa tanan nga mga katawan. Live peaceably with all men. Okay, so amo ni ang hambal sang Romans 12:18 kaga manami diri ang pagkambal sa Tagalog nga Biblia. Sa Romans 12:18 ang hambal sa Tagalog nga Bible siling diri, kung maaari ayon sa inyong makakaya ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Live peaceably with all men. Kay ang isa sa mga nagakatabo subong why is it that there are many conflicts na nangyari ngayon o nagakatabo sa kalibutan? It is because wala tang kalinong. Madamo sa mga tao subong wala gid peace, wala sang kapayapaan sa ilang nga mga kabuhi. May mga tao nga dali lang maugot, dali lang maakig, amuna nga damo lang kontra, damo ka konflikto. Ani importante nga maangko naton ang kabuhi nga may kalinong sa pagpakig-upod naton sa aton isig katao. Kani diri sa sini nga kamaturan makita naton nga how can we have peace? Paano bala naton maangkon ang kalinong? Okay, so the Bible is very clear nga sadtong adlaw, sadtong tiyon nga ginbaton naton si Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag aton manluluwas ang hambal sang Biblia, we have peace with God. May kalinong na kita kaupod sang Dios. Kag ang ina nga kalinong, that peace of God na ari na sa aton nga kabuhi, amo na ang aton i-apply sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa pagpakig-upod naton sa aton mga isig katao, bisan pa pagpakig-upod naton sa membro sa aton pamilya, sa komunidad, kinanglan, peaceable kind of life. Damo na nga ang hambal ni Pablo, if it is possible, live peaceably with all men, with all people. So, kay kon aton ini nga iga kabuhi, ang kalinong nga yari sa aton, gamiton naton sa aton nga mga isig katao, wala gid sang konflikto nga magakatabo sa isa ka komunidad kung ang mga tao may ara nga kalinong sa ilang nga pagpangabuhi. Kag maangkon lamang naton ang true peace, ang tunay nga kalinong kung nabaton naton ang Prince of Peace who is the Lord Jesus Christ. According to the Bible, one of the title of the Lord Jesus Christ is that He was the Prince of Peace. So kung ginbato naton siya, ara na sa aton kabuhi, the peace of God, ara na sa aton kabuhi. Kag kung may peace of God na, we have peace with God. Kag kung may peace with God kita, may peace with other people kita. We have peace with all our friends, aton nga mga neighbors, aton nga mga isig katao. Kaya mo ning kinanglanon. Kani subong makita naton bisan sa aton government, no? Mga government leaders naton, there is no peace sa Senado. Wow, terrible. Gaaway-away nga may konflikto, hindi magkasugot. It is because nga wala kalinong kay hindi interest ang Dios ang ginatagan prominence, kundi ang interest sang kada isa. May mga personal interest. That's why because of their conflict, ang mga bagay bala nga kadali lang desisyonan, problema sa aton bansa nga kuntani on peaceable nga kind of deliberation sa mga pagginambalay sa Senado, sa Kongreso. Galing lang kay ang pag-deal nila sa isa-isa daw mga kaaway sila permi. So apektado ang bilog nga bansa, no? Apektado sa kinagamo subong sang mga leaders naton sa both in Congress and in the Senate. So isa ka bagay nga makita naton, kinanglan nga ang mga leaders sa aton bansa, they must live peaceably with their
partners with their community nila sa Senado kinanglan hambalan nga may paagi bala sa kalinong hindi magari nga daw magira na sila magkaaway na kay wala kalinong. So isa ini sang mga kamaturan nga matalupang da naton nga ang aton kalibutan baw yara na gid sa kagamo gani ang kinanglan sang kalibutan naton karon amo ang tunay nga kalinong kag ang ina nga kalinong makita lamang sa Prince of Peace who is the Lord Jesus Christ. Ugaling lang sa kamanturan kisa wala ni gina-recognize sa aton mga leader. Kay para sa ila daw sila they are acting God. Daw sila na ang Dios, daw sila na ang masunod, sila na ang tama lang pirmi mabudlay sa isa ka tao nga wala sang tunay nga relasyon sa Dios nga mag-ako sang iya kamalian. Kay daw always right muna nga ginatawag naton madamo sa mga membro sang aton nga Senado kubong sa aton Kongreso nga daw puro sila tanan mga Mr. and Mrs. Rights. Daw hindi maka-accept sang ila mali nga mga tinindugan nga kung basihan lang naton tani ang pulong sang Dios dira makilatis sang madamo nga mga tao nga nagkamali na gali sa mga ginaobra. Okay, so Brother John, may maidugang ikaw. Live peaceably with all men. Yun gani ang in terms of the national implications na makita naton that if they admit they're wrong, most likely pagdarating ng next pinagpilian maperde sila. Oh. And that's not wala ako kumbaga wala ako manok sa daan na pag mga ganon, Okay, pero ang sasabi ko lang, it says something about those who pick the leaders, ang mga member po ng nation, ang mga Filipino people or whatever nation ang atong po what that we're talking about, ang puso man naton. Ano ba? Kung tayo na mismo nasa pinaka-naba ng political arena, ano to? Sa bahay, yun ang first implement of politics, ang family, the most primary aspect of politics, which is the family. If in the family we cannot recognize our wrongs, paano natin ipaabot sa pinakabahaw ng leadership position po ng nation? So it requires gani na tayo na mga Pilipino, na isahan ako dyan dahil almost 14 years na dito po ako off and on sa Pilipinas. We must recognize na may malian din tayo. May kasalanan din tayo. At kinanglan natin ipababa po ang aton po na pride and accept the Lord Jesus and then recognize na ginayos ang Diyos ang pinakabaho ng problema ng tao, ng kasalanan, ginbayad po sa cross ng Calvary at nagasugo sa aton sa do your best to be at peace with all men. Ano po ng example po ng Diyos? To be at peace with all men? Pabuhos ng dugo para maging sa peace sa imo at sa akon at sa tanan na tao na magpabaton ang kaligtasan po ni Jesus. Yun ang first step. And then we have to look at our neighbors and begin to forgive them. And if your neighbors are like my neighbors, maybe they don't accept your apologies. Maybe they reject your apologies. You have to realize na sanda wala pareha sa ato na dati na Mr. Right and Mr. Wrong, no? And forgive them anyway. You can forgive them. You can ask for forgiveness and try to be at peace with them. At kung hindi nila nabaton ang forgiveness, ang imong itaosan na ng forgiveness, it's okay.
You have to do your best. At ikaw lang masayod kung nakagawa mo ba ang best mo. Yun po ang acknowledgement to do your best to be at peace with all men. Primarily, the Son of Man, the Lord Jesus. Okay. Well said, Brother John. So, tama gid nga kung nga naga kinagamo na ang aton bansang Pilipinas subong. It is because nga ang aton mga leader daw hindi makahibalo magpatawad. Daw ara gid ang grudges, ara ang dumot. So muna gani nga ang kaluluoy iya ang common people. Kita nga citizen-centrist ang Philippines, amuya ang nabiktima sang kinagamo subong sa aton mga leader. Kani ang challenge sa aton bilang mga Kristohanon, ang pinakadako nga mabulig naton, makontribute naton sa peaceable nga settlement sang aton mga leaders nga hindi magkalasugot among aton pangamuyo. We are instructed by the Word of God nga ang pinakadako nga contribution naton para sa aton bansa, sa aton nga nasyon, among dalon naton sa pagpangamuyo. Because amo ni ang hindi na napukusan kun kisa ang aton mga government leaders. They are not recognizing the authority of God sa ilang nga pamumuno. Kung ang kongreso naton nagapasakop lang sa pagbuot sang Dios, nagapasakop sa authority sang Word of God, ay madamo ang magkristohanon, madula ang konflikto, hindi na mag-away-away. Pero amo ni nga dapat gani no ang challenge sa aton bilang mga Kristohanon, dalon naton sa pagpangamuyo ang aton mga leaders subong nga wala na nagasilinanto, nagaaway-away na sila. Wala sing mga attitude nga magapanubo kundi pirmi lang right, pirmi lang tama. So, amuning aton nga pagtalakay, Brother John. This is very timely kay nagakatabo subong sa aton bansa kag hindi naton ni matago. Part kita sang aton nga government na mention nimo kagina, ginakilala na nimo nga palangga man nimo ang Pilipinas kay naasawa mo Pilipinang Pilipina. Malawi ka na di sa Philippines. I know for sure nga ang tagipusoon mo may burden ka, may concern ka sa aton nga nagakatabo subong sa aton nga nasyon. So importante nga dalon ginaton sa pagpangamuyo. So Brother John, this is now the time nga takpan naton ng aton nga talakayan kay nakabot na kita sa punto nga maga-end na kita. That's why aton liwat gina-remind ang aton nga mga tagpalamati, aton mga kauturan, aton mga kabyanan nga next Sunday be with us sa aton nga talakayan sa radyo, counseling time sa radyo. Madamo pa kita sing matun-an nga mga sabat sa pamangkot, how should we live? Tatto pa lang ni ang aton diri na hatag nga sabat kung paano kita magapangabuhi. May nabilin pa, may pulo pa ka answers to this question, how should we live? Kag initanan, sabat nga halin sa pulong sang Ginoo. Because God is the sole authority sa mga problema nga nagakatabo subong sa aton bansa. God is still in control. Yara siya gyapon sa iya trono, wala siya nagapabaya. Naibalaan niya tanan ang nagakatabo sa Pilipinas. Naibalaan niya kung ano ang nasa puso ng yara sa Senado kag sa Kongreso. Hindi gid makapanago ang mga leader naton sa Dios. Nakita tanan sang Dios ang aton nga kaimtangan. So the best thing na mahimo naton bilang mga Kristohanon is to pray for our government. So this time, Brother John, takop kita sa aton programa sa isa ka pagpangamuyo. Shall we pray? Loving you, Heavenly Father, Lord, this time, nagapasalamat kid kami sa imo nga imo ginhatag sa amon ang ini nga tion nga paagi sa radyo, matalakay namon ang ini nga mga bagay nga dapat gid kinahanglanon namon sa amon pagpangabuhi. Salamat, Lord, sa imo mga pulong nga padayon sa pagpadumdum sa amon nga ang sabat
sang tanan nga mga problema nga na-experience ang amon bansang Pilipinas, ang sabat siniyara sa imo mga pulong. Nanilid buligi man ang amon mga leaders sa Kongreso, sa Senado, nga makarecognize sila that there is power in your word. Kag ikaw ang Diyos nga gamhanan, nga pwede mo mapaliso ang mga tiko nga mga pananaw sang amon mga leader nga ginbutang mo sa iba-iba nga posisyon. Labi na Lord, ang pinakataas namon nga leader, ang amon presidente, kabay pa Lord nga makita niya man ang iya ka sarili sa imo atubangan kung ano siya, kag kung sino siya bilang amon leader. Kani Lord, wala sing tao nga makapalipod sa imo. Ang tanan hublas sa imo nga atubangan. So Lord, ginatugya namon sa imo. Be with our Senate. Be with our Congress. Ikaw ang magpatunga. Ikaw ang magpahayag sang imo gahom. Kay naga-problema na ang madamo nga mga Pilipino, madamo nga mga katon sa amon nga nasyon Pilipinas. Ganit Lord, nakita namon bilang mga anak mo, bilang mga Kristiyano, nakita namon nga ang solusyon yara dira sa imo. Ganit buligi man kami nga mga Pilipino, kami nga mga Pinoy, nga maka-recognize gid sang imo leadership sa amon nga mga kabuhi. Kay madamo na sang amon mga kaupod sa amon nga nasyon, nga dawala gid recognition sang imo nga gahom sa pagdumala. Bisan pa ang amon mga leader. So Lord, salamat gid na sa sini nga gabi ginagamit mo gyapon ani nga programa sa sini nga radio station 106.1 FM kag sa Boracay Malay Streaming nga ginapadayon mo sa paggamit nga ang imo pulong, ang imo kabubuton ginabantala pagi sa sini nga radio station. Ikaw ang magpakakamaayo, ikaw magpakuna sa nagadumala sang sini nga radio station. Kag salamat nga ikaw ang amon Ginoo nga nagatag sa amon assurance nga ang tanan nga bagay nga ginadagop namon sa imo mayara gid nga maayo nga resulta nga maangko namon. So thank you Lord, pakamayo ang tanan namon nga mga listeners, ang mga nagapatid upod sa sini nga programa. Ikaw ang mag-bless sa ila tanan kag kabay pa nga ila gid mahantupan nga ikaw lang amo ang makatag sa ila sang kaluwasan. Sabay pa nga mabaton na nila ikaw bilang ila Ginoo kag ila manluluwas. Thank you Lord, this we pray in Jesus name. Amen. Okay, sa liwat, Pastor Peter M. Arbulario, paalam sa inyo, kaupod ko. Si Jonathan Rosen. Okay, so bye-bye sa inyo tanan. God bless everyone.